Hallelujah. I want you to turn your Bibles to the book of 1 Corinthians, chapter 1, verse 18 to 25. And by the way, pinapalitan po natin ang ating mga LCD. So, isala pa lamang ang naikabit. Dahil mahal po ang isa. 100,000 ang isa. So, kailangan pa natin ng 3. So, we want people who would donate para malagyan po yung isa at malagyan po doon. Alright? Luma na po kasi mga yan. At, so anyway, 1 Corinthians chapter 18 verse 25. Basahin po natin ng salitan. For the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. Verse 19. Where is the wise? Where is the scribe? Where is the disputer of this age? Has not God made foolish the wisdom of this world? For Jews require a sign, and Greeks seek after wisdom. Verse 23. Because the foolishness of God is wiser than men, and the weakness of God is stronger than men. Let's pray. Panginoon, kami po nagpapasalamat sa iyong salita na available para sa amin ngayong gabing ito. Dinadalangin po namin, Panginoon, na ikaw ang mangusap sa bawat pusong narito. Hipuin mo po ang aming mga puso na tanggapin na iyong salita na may pananampalataya. Sapagkat ang iyong salita, O Diyos, ang siyang nagbabago sa buhay ng tao. I pray for those brothers and sisters na meron pong mga suliranin, dumadaan sa mga matinding pagsubok o binabagyo ang kanilang buhay. Nabigyan mo sila, Panginoon, ng lunas at magkaroon sila ng katugunan sa kanilang mga buhay. Tulungan mong itatag ang mga negosyo ng aking mga kapatiran, Panginoon, na nahihirapan at naghihikahos. Bigyan mo sila ng mga trabaho. I pray, dear God, na sa mamamagitan ng iyong salita, magkaroon kami ng panibagong pag-asa na nanggagaling sa iyo. Ngayong gabi, hinihiling namin na basbasan mo ang bibig ng iyong lingkod, pandinig ng iyong mga anak, upang walang ibang pangalan ang maitanghal, maitaas, kundi ang pangalan lamang ng aming Panginoong Jesucristo. Ito po ang aming samot hiling, sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. 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 Give the Lord a big clap offering. Please be seated. Ito po ang aking pong mensahe ngayong gabi. Ito po yung unang sermon na sinermon ko po 25 years ago. I was asking God at that time, Lord, ano ang unang isermon ko? I could have preached on many other themes, but the Lord impressed in my heart na upang ang Panginoon magbibigay sa atin ng continuous growth and harvest, I need to preach on or about the cross. So, I want to preach this again tonight. Yung first sermon which I preached 25 years ago. The title of the message is Remember Calvary. Remember Calvary. Hallelujah. Remember Calvary. Bakit dapat nating alalahanin ang cross ng Kalbaryo
ng ating Panginoong Hesukristo. Ito po ang pinakamahalagang mensahe sa lahat. Ang dami pong mga messages na naririnig natin via TV, via internet, at all kinds of messages that we hear. In fact, there are so many today sugar-coated messages, and that makes you feel good. Kabalit mga kapatid, mga magulang, ang mensahe regarding the cross is timeless. Magbibigay po ako ng 5 dahilan kung bakit we must remember Calvary. Number 1, remember Calvary because it tells us God's attitude towards sin. It tells us about God's attitude towards sin. Ang attitude ng Diyos at ang attitude ng tao patungkol sa kasalanan ay magkaiba. To the world, the cross is offensive. Meron po akong binisita na mag-asawang businessman. I thought mag-asawa po silang businessman while I was pastoring in Seattle, Washington. Magaling naman silang magkaloob para sa Panginoon. And so, one day, narinig ko na nagkasakit yung lalaki na hospital. So, of course, I was concerned at pumunta po ako doon upang ipanalangin siya. At napag-alaman ko po sa nurse station na ang sakit pala niya ay too much alcohol ang content ng kanyang katawan. He was an alcoholic, and 2 nights before that, uminom siya ng napakatindi at napakaraming alcohol na nagkukonvulsyon yung kanyang katawan. So he had to go to what they call detox. At nasa emergency po siya. At parang fina-flash po yung kanyang dugo at yung kanyang katawan para ma-normalize ang kanyang katawan. So, to make the long story short, habang nakahiga siya sa kama, na may mga aswero, may mga dextrose, sabi ko sa kanya, I want to pray for you. But before I pray for you, sabi ko sa kanya, I want to read to you the Word of God. So, binasahan ko siya ng salita ng Diyos. And then, binanggit ko sa kanya, kapatid, kasi napag-alaman ko na hindi pala sila kasal nung kanyang kasama. At they both drink. So sabi ko sa kanya, you know, God loves you and He is able to forgive you from all your sins. Sabi ko, dahil si Jesus ay napako sa krus dahil sa iyong kasalanan at kasalanan ko, at ang kanyang dugo ay dumaloy sa krus ng Kalbaryo. Nung sinabi ko yun, nag-react siya. Stop, 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 stop. Sabi sa akin, I don't want to hear about cross. I don't want to hear about Jesus' blood on the cross. Stop. Sabi niya sa akin. So nabigla ako. Kala ko itong taong ito ay talagang Kristiyano. Sabi ko, nung na-regain ko yung composure ko, sabi ko, Brad, this is God's remedy for you. You must accept Jesus and His sacrifice on the cross. Sabi niya, no, I don't want to hear about any blood. I don't want to hear about any cross. You can leave now. You can leave now. Sabi sa akin. Alam niyo, umalis ako na napakalungkot. I never heard from that person again. I've never seen him again. Pero alam ko
na kapag hindi niya tinanggap ang mensahe ng Diyos na ang kaligtasan natin ay sa pamamagitan lamang ng krus ni Jesus, na ang kanyang dugo ay dumaloy sa krus ng Kalbaryo, he will be lost forever. God's attitude towards sin is different than that of ungodly men. Let me give you the difference. Man regards sin as an accident, but God regards sin as an abomination. Man regards sin as a chance, but God regards sin as a choice. Man regards sin as a defeat. God regards sin as a disease. Man regards sin as an error. God regards sin as enmity. Man regards sin as fascination. A lot of people are fascinated with sinful things. God regards sin as fatality. Man regards sin as infirmity o isang sakit. But God regards sin as iniquity. Man regards sin as liberty. Sinasabi nila, gawin ko ang gusto kong gawin at walang makapag-sasabi sa akin. But God regards sin as lawlessness. Mga mayayaman, they regard sin as luxury. But God regards sin as leprosy. Men regard sin as a mistake. You know, I made a mistake. But God regards sin as madness. Man regards sin as trouble. But God regards sin as tragedy. And then man regards sin as weakness, mga kahinaan. At tayong lahat ay meron po tayong mga kahinaan. So balit, God regards sin as willfulness. We must remember Calvary because it tells us about God's attitude towards sin. Pangalawa, remember Calvary because it tells us that man cannot earn his salvation. Hindi po natin maaring pagtrabahuan ang ating kaligtasan. Wala tayong maaring i-contribute. Wala tayong maaring mahalagang maibayad upang tayo ay maligtas. It destroys the theory of good works. It destroys the theory of good works. Maraming mga reliyon, sasabihin nila, kung ikaw ay mabuting tao, ikaw ay gagawa nito, at hindi ka gagawa ng masama, wala kang sinasaktan, mabait kang tao, masunurin ka na citizen, pupunta ka ng langit. You will go to heaven. Meron pong isang matandang babae na nakausap ko some years ago. Sabi ko, nanay, we welcome you sa aming church upang dumalo, makinig ng salita ng Diyos, ng Ebanghelyo na nagliligtas. Ang sagot sa akin, hindi na bali, iho, meron na akong relihiyon, meron na kaming pinupuntahan. Bakit o? Saan po kayo pumupunta? Sabi niya, na Jehovah's Witness daw siya. Sabi ko, nanay, paano ba naliligtas ang tao ayon sa relihiyon niyo?
Sabi niya, basta't mabait akong tao, gumagawa ako ng mga mabubuting bagay, nagkakawang gawa. At sabi niya, pagdating ng araw, pag humarap tayo sa Diyos, titimbangin ang aking mabubuting gawa sa aking mga masasamang gawa. At kung matimbang ang aking mabubuting gawa, then papapasukin ako ng Diyos sa langit. Oh, tanong, nanay, sabi ko. She was 67 years old. Kung sakaling ikaw ay mamatay, wag naman po sana. Sakali lang. Tonight, next week, next year. Ngayon. Tiyak mo na ba na meron ka ng sapat na mabubuting gawa upang katanggap-tanggap ka sa Diyos? Sabi niya, hindi ko alam at walang nakakaalam. Sabi sa akin, hindi ba nanay, napakalaking trahedya pagdating ng araw at akala mo sapat na yung lahat na ginawa mo habang nabubuhay ka sa ibabaw ng mundo. Subalit pala kapag harap mo na ang Diyos, hindi pala sapat at pupunta ka sa impyerno. Sabi ko, meron akong magandang balita sa inyo, nanay. Sabi ko, hindi na kailangan, hallelujah, natitimbangin pa ng Diyos ang iyong mabubuting gawa at masamang gawa. Ngayon, maaari mo nang malaman na ikaw ay ligtas sapagkat hindi mo kailangang i-earn o itrabaho ang iyong kaligtasan sapagkat si Jesus ay pumarito upang kabayaran ng lahat ng iyong kasalanan. At kung lumapit ka sa Kanya, ikaw ay maligtas at pasisiguro mo na ngayon, you will know with certainty that you are saved today. The Bible says, for by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest anyone should boast. So, kung sakali man namatay ang iyong tatay o nanay, hindi mo maaaring pumunta ng church at sabihin, meron kasi kahit sa bansa, magdodonate sila ng chapel, magdodonate sila ng malaking halaga in memory of their parents because they think na tatanggapin ng Diyos ang perang yan para medyo, mapapaganda ang kalagayan ng eternal repose ng kanilang mahal sa buhay. Now, listen carefully. Ibig mo bang sabihin, Pastor, wala nang good works? Hindi na tayo magkakaroon ng good works? Of course we do. It is the result of you and I. After we are saved, God requires you and I to do our best for the glory of God, that whatever we do it all to the glory of God. But here is the difference. In the other religion, they make good works as the root. Ginagamit nila na yung good works ay ugat. Tayo mga Kristiyano, ang good works natin ay bulaklak. Hallelujah! It is the result of our relationship with the Lord Jesus Christ. Give the Lord a big, big clap offering. So, ano man pong mga mabubuting gawa na ginagawa natin, ito po ay nagpapahayag na meron po tayong relasyon sa ating Panginoong Jesus. Good works cannot save us. Number 3, remember Calvary because it is the theme of faithful Christians. Down through the centuries, ito po ang tema. Ito po
ang team song ng mga Kristiyano. Down through the ages, sabi po ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 2 verse 2, "For I determined not to know anything among you except Jesus Christ and Him crucified." At alam niyo po, ang Corinto, the Church of Corinth, was the most corrupt sa mga churches noong panahon ni Apostol Pablo. Pero sabi niya, ang mensaheng dadaling ko sa inyo ay patungkol sa cross ng ating Panginoon. At pagdating natin sa langit, God gave us a glimpse of what's gonna happen, of the song that we're going to sing. In fact, I have a sermon regarding this, and the title is The Song of the Redeemed. Chapter 5 verse 9 to 10 ng Revelation. Sabi po dito, "And they sang a new song, saying, Thou art worthy to take the book and to open the seals thereof, for thou wast slain and hast redeemed us to God." How? By thy blood, out of every kindred and tongue and people and nation, and has made us unto our God kings and priests, and we shall reign on the earth. Hallelujah. Yan po ang team song ng mga maraming Kristiyano. Do you know, listen to this, tayo sa Pilipinas ay mapalad. Sabihin mo sa katabi, mapalad tayo dito sa Pilipinas. Do you know that I read an article, listen to this, na mga 300,000 Christians die for their faith every year. Ito lang nga, doon sa nabasa ko, nangyari sa Egypt, linusob ng mga Islamist, mga extreme na mga Muslim, sinunog yung mga simbahan nila. Meron ngayon parang civil war doon sa Egypt. Can you imagine, lusubin ng church, tapos ipinarada nila yung mga nuns, pinagtatawanan kung anong ginagawa sa kanila. I was a speaker sa Indonesia sa kanilang convention a few years ago. At doon sa convention, bago ako mag-preach, ipininalangin ang mga tatlong mga pastor na papunta sa ano na yung pangalan ng siyudad na yun where I was preaching, na ang ginawa pa na lamang nila ay sa Surabaya. At nag-preach ako doon. Capital, nandoon ang pinakamalaking mosque at theological center ng Islam sa Indonesia. At bago ako mag-preach, in-announce nila, ipanalangin natin yung tatlong pastor natin. Nakalulan sila ng barko. At yung mga extremist na mga Muslim, hindi naman po lahat extremist. Yung po talagang mga namamatay tao, umapatay ng mga Kristiyano. Lumulan, galing po sila ng Atsi. At sa barko, pinagtatanong, Kristiyano ka o Muslim? Pag Kristiyano, tatapon sa dagat. Tatlong pastor ang ganon na pinatay nila. Inilapon na lang sa dagat. Yung mga pastors na mga nandoon, there were about 2,000 of them, umiiyak sila na merong mga Kristiyano na namamatay dahil sa kanilang pananampalataya sa Panginoon. Subalit, hindi nila, hallelujah, pinagkakanulo. They do not turn their backs because
the message that we preach is about salvation through the cross of Jesus Christ. These Christians, they count themselves worthy to suffer for the sake of the gospel message of Jesus Christ. It's the theme of faithful Christians down through the ages. Remember Calvary, number 4. Because it tells us that Jesus Christ is the answer. Na si Jesus lamang ang tanging katugunan. Alala ko po, nung ako po estudyante sa Bible School, meron pong isang dalaga na medyo gusto niya maging socialite. Magaling umawit. Galing ng Cavite, nakasakay siya ng Saulog Transit. Meron pa bang Saulog ngayon? Galing ng Cavite. Alright? At papunta ng Loton. At nung gabing yon, sabi niya, tuliro siya, meron siyang problema. At iniisip daw niya na butin lang siguro na magpakamatay. So, nung nakasakay siya sa Saulog, tumingin siya sa kaliwa, along United Nations Avenue, merong isang building ng World Health Organization. So, merong neon light na abbreviated yung World Health Organization. WHO. Ano? Umiilaw. WHO. Sino? WHO. Dito naman sa kabila, isang church, yung Manila Bethel Temple, ang merong neon light din na nagsasabi, Christ is the answer. Christ is the answer. Sa kabila, who? Pero sa kabila, Christ is the answer. So, ang ginawa niya, pinaral niya yung boss. Para ba, mama, ba ako rito? Ba siya? Pumasok doon sa church. It was a Friday night. Sabi niya, thank God, merong mga taong nananalangin kasi prayer meeting nila sa gabing yon. At bago siya nakaalis sa church na yon, people led her to the Lord. She became saved. Naging kaklasiko siya sa Bethel. At ngayon, isang pastora, siya at ang kanyang asawa ay nagpapastor. Amen. God is good. Give the Lord a big clap offering. Jesus Christ is the answer even today. Hallelujah. Merong istorya na medyo nakakatawa. Merong isang magsasaka, farmer, na nagkasakit yung kanyang mule, yung kanyang asno. Mule. Yung mule is a crossbreed between a donkey and a horse. So, nagkasakit yung kanyang mule. Pumunta siya sa veterinaryo. Sabi niya, Doc, my mule is sick. What should I do? Dinescribe niya kung ano mga simptoma ng kanyang mule. So sabi ng vet, oh, it's easy, sabi niya. Let me prescribe to you these pills. Nung nakita niya yung mga tableta, ang lalaki. Halos kasing laki ng kanyang thumb. Sabi niya, Doc, how can I get my mule to swallow this? Sabi niya, madali lang. Kumuha ka ng tubo, ilagay mo yung tableta, buksan mo yung bunganga ng iyong mule, at 3 araw, magaling na yung iyong mule. After 3 days, bumalik siya doon sa vet, at sabi ng doktor, my goodness, what happened to you? You look awfully sick.
Sabi niya, Doc, the mule blew first each time. At nalunok ko yung mga tableta. Alam niyo, mga kapatid, mga magulang, ang mundong ito ay linulunok nila ang mga maling lunas, maling gamot para sa kanilang mga kaluluwa, for their sin-sick soul. There are so many would-be or supposedly cures sa mga suliranin, sa mga sakit at salot ng lipunan. Subalit, let me tell you tonight, wala nang ibang lunas pa, wala nang ibang katugunan pa. There is no other answer but the Lord Jesus Christ. Hallelujah! Give the Lord a bigger clap offering. Jesus is the answer for the international problem. Jesus Christ is the answer for the problems of every society, the problem of every family. Jesus Christ is the problem for every married individual. Jesus Christ is the answer for your life. No one else. Hallelujah. Give the Lord a bigger clap offering. Dalawa pong effects of the message of Calvary. Sabi po ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 1 verse 18, for the message of the cross is foolishness to those who are perishing. So to them who are perishing, it is foolishness. Maraming mga tao, ayaw nilang tanggapin na ang solusyon lamang ng Diyos ay yung pagkamatay ni Jesus sa krus ng Kalbaryo ay sapat na yun sa ikaliligtas ng bawat tao sa buong mundo. To them that perish, it is foolishness. Pero sa atin, unto us, which are saved, it is the power of God. Amen. It's the power of God to save. Hallelujah. Glory to God. Give the Lord a bigger clap offering. Woo. Glory to God. The power of God to save. Alala ko po, merong mag-asawa. I forgot the name of the husband, but the wife is Judy Maumo. So sabihin na natin John. John and Judy Maumo. Itong si John, this happened in Hawaii while I was pastoring in Hawaii. More than 30 years ago. 35 years ago. 45 lang ako, di ba? Anyway. Alaman niyo na tuloy. They were speakers in our church some 35 years ago. All right? Itong si John was a pimp. Sa yung anong pimp sa Tagalog? Bugaw. Ba't mo alam? Siya po ay bugaw. Yan naman talaga, bugaw. At si Judy, sa yung prosti. Alright? Sa yung taga-bugaw, magandang babae. Along Hotel Street ng Honolulu. Na parang, ito yung, ayaw ko anong pangalan dyan sa Amerika, Red Light District. Alright. Isang araw, itong si Bugaw at itong si
prosti nakarinig ng salita ng Diyos. Isang evangelist na napunta sa Hotel Street. Ang unang naligtas, itong si Judy. Eh dahil in love siya kay Judy, kung hindi niya ibinubugaw, sila ang magkasama. Noong na-born again na itong si Judy, umalis sa ganong klaseng trabaho. At sabi ni Judy sa kanya, nung binugbog siya ng kanyang bugaw, sabi niya, I forgive you, Jesus loves you. If you can only experience the love that I feel in my heart from the Lord Jesus Christ, you will understand, sabi niya. Why don't you also give your heart to the Lord Jesus Christ para maalis ang iyong hatred, maalis itong pagkasakim mo ng pera at salapi, and you will refrain from using me, sabi niya. Madaling salita, na-born again din itong si John. At sa pagbabago ng Diyos sa kanilang buhay, naging singing evangelist silang dalawa. Amen. And they go from church to church at ibang mga syudad. At alam niyo po ba, ang katugunan sa kanilang buhay ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo lamang. Amen. Unto us which are saved, it is the power of God. Power of God lamang ang nakapagbabago ng buhay. Can you say amen? Number 4 or number 5. Remember Calvary because it is the gateway to heaven. Woo! It's the gateway to heaven. No cross, no heaven for you and me. Kailangang dumaan ka muna sa pagtanggap kay Jesus na siya ay napako sa krus dahil sa ating mga kasalanan. Siya ay nabuhay na maguli upang bigyan po tayo ng bagong buhay at pag-asa sa buhay na walang hanggan. Napaka-simple na mensahe. Hallelujah. Merong isang bata na naliligaw on the streets of London. Nagkahiwalay sila ng kanyang nanay. Isang gabi, nagsi-shopping ang nanay niya in the late afternoon, and then nagkahiwalay sila. At hindi na siya mahanapan ng makita ng nanay niya. So at night, around 8 o'clock, she was just walking around the streets of London crying, looking for his mother. Don't know where to go. Nakita siya ng pulis. Anong pangalan mo, iha? Binigay ang pangalan. Ano ang address mo? Sabi niya, hindi ko po alam ang address ko. Saan kita dadalhin ngayon? Sabi niya ng pulis. Paano kitang dadalhin sa bahay mo? Sabi ng bata, oh, I know. Sabi niya, there is a certain cathedral, yung St. Paul Cathedral. Merong malaking lighted cross. Sabi niya, just take me to that cross because behind the cross is my home. Behind the cross, sa kabila ng cross na yon, alam ko na kung nasaan ang aming tirahan, ang aming bahay. Dalhin mo lamang ako doon, sabi ng bata. At nandoon na ang aming bahay. Beyond the cross is our eternal home. Hallelujah. Glory to God. Give the Lord a big clap offering.
You know, brothers and sisters, ngayong gabi, this is still the message for today. And every service, you know, I invite people to come to the Lord Jesus Christ. Sapagkat siya lamang ang tanging pag-asa. Alam niyo po ba, nung i-preach ko ito 25 years ago, meron akong isang sign na hinihingi sa Diyos. Kung magpatuloy ako o hindi, nagawain na yon. Nirintahan namin ng may bahay yung buong Paramount Theater. Buong Paramount Theater. Sabi ng iba, meron kayatang katok. Dapat kung mag-start ka ng church, sa maliit na lugar, mag-Bible study ka lang muna. Bakit mo nilintahan ang pinakamalaking venue? Sabi ko, alam niyo, dito ko maalaman kung talagang tinawag ako ng Panginoon. I am going for broke. Sabi ko, I will preach as passionate as I can. I will pray and believe. So, kung talagang kalooban ng Diyos na ako'y bumalik dito, yung pinakamalaki na, para punuin ng Panginoon. Kung hindi, babalik na lang ako sa Amerika at ang nalugi lang sa akin ay pera at pride at panahon. Pero sabi ko, kung hindi talaga kalooban ng Panginoon at walang harvest ng kaluluwa, sabi ko, babalik na lang kami sa Amerika at in 2 years time, we can recover, sabi ko. So, ito yung aking sign. Pagkatapos na i-preach ko po ang mensahe ito, 25 years ago, sabi ko, Panginoon, kailangan na merong mga maligtas. Kung walang tatanggap sa iyo, Panginoon, sa araw na ito, sabi ko, there were about 150 people at the time. Kung walang tatanggap sa iyo, Panginoon, sabi ko, I'm packing my bags tomorrow. My wife and I and my oldest son will go back to America. But God answered my prayer. More than 20 people received Jesus Christ who came that day and received Him into their hearts and into their lives. At noong mga more than 20 ang lumapit, parang na-feel ko ang pagtapik ng Panginoon sa aking balikat. Sabi niya, we are now in business, boy. Alam niyo, sa pamilyang yon, mayroong isang pamilya na naligtas. Hindi ko makakalimutan. Tatabudlong family. Yung tatay, yung nanay, yung dalawang anak, si Donna at saka si John. Paano sila nakadalo ng unang gawain sa Word of Hope? Yung nanay ni Donna, sabi niya, Donna, bumili ka nga ng daing, yan lang ang kaya natin na panghapunan ngayong gabi. Oh, narito, 30 pesos. Bumili ka ng panghapunan. Oh, so pumunta si Donna sa palengke. Dala-dala yung daing. Binuksan ng nanay. Nabasa niya. There is hope for you in Jesus Christ. Welcome to the opening day of Word of Hope, August 28, 1988. Sabi ng nanay, ito ang kailangan natin, pag-asa. Punta tayong lahat, bukas. Anong nangyari? Yung nagbibinta ng mga dried fish, yung naglalako dyan sa palengke, hallelujah, ninakaw niya ang maraming mga handbills natin, ginamit niya na pangputos ng mga paninda niya. Yon ang ginamit ng Diyos, hallelujah, upang buong pamilya
Yung si Mr. and Mrs. Tabudlong namatay na. Pero si Donna, naging children's pastor natin dyan sa Novaliches. Siya at ang kanyang asawa ay nag-immigrate na sa Canada mga 4 years ago. But children's pastor natin siya. Si John naman, isa sa mga deputies sa Word of Hope Novaliches, kung bumabalik siya sa kanyang trabaho as seaman. Praise God! Hallelujah! Hallelujah! Give the Lord a big clap offering! And this week, we are celebrating 25 years of ministry. Panginoon, salamat po sa iyong mensahe ngayong gabi. I pray, Lord, that you're going to speak to our hearts. At gamitin mo po ang mensaheng ito, hallelujah, para sa amin upang mailapit ang mga tao sa paanan ng cross ng Kalbaryo ng Panginoon, na kung saan masumpungan namin ang kaligtasan at buhay na walang hanggan. Habang bawat ulo'y nakayuko, bawat mata'y nakapikit, sino sa atin ngayong gabing ito magsabi, Pastor Dave, nais kong magbalik loob sa Panginoong Yesus, tanggapin si Jesus sa aking puso at buhay bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Kung ikaw yan, kaibigan o kapatid, maaaring ikaw ay napalayo sa Panginoon, maaaring ikaw ay nagkasala, ano man ang nangyari sa buhay mo, mahal ka ng Diyos. At kung kailangan mo balik loob sa Kanya, I am here to pray for you. Kung yan po ang iyong dalangin ngayong gabing ito at nais mong lumapit kay Jesus, pakitaas lamang po ang iyong kamay, and I will pray for you, pray with you. Just raise your hand right now kung nais mong balik loob sa Panginoon. Salamat po. Amen. Sino ba po? Just raise your hand right now. Sino ba po? Amen. I cannot see very well. Yes, thank you. Thank you. Thank you doon sa likod, sa may gitna. Sino po? Sa balcony, meron po ba? I will pray with you, pray for you ngayong gabing ito. Sino ba po? Hallelujah. God loves you. Huwag mong ipagpaliban ang mensaheng ito kahit na umuulan. Amen. Tayong lahat ay tumayo. Lahat nagtaas ng kanilang kamay. At kahit na hindi mo itinaas ang iyong kamay, kaibigan o kapatid, maaari mong samahan ang iyong kaibigan sa harap. But come right now. In the name of Jesus, huwag mong palamigin ang tawag ng Diyos sa iyo. Come right now. Come to Jesus. Come. Hallelujah. Come.